Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mario Francisco at shoutout kay User DM. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang tanggalin ang maskara ni Aaron, lumitaw sa harap ng lahat ang determinado at gwapong mukha. Ang mapanghamak na mga mata ni Miss Zhang ay biglang tumitig kay Aaron, at pagkatapos, sa buong mata niya ay puno ng peach blossom. Ang hitsura ni Aaron ay lubos na nagulat kay Miss Zhang, at nagulat pa sa puso ni Miss Zhang. Kahit na siya ay may ilang psikolohikal na paghahanda, pagkatapos ng lahat, kung ang isang grupo ng mga kababaihan ay maaaring maglakad sa paligid ng pato, kung ang figure ay hindi partikular na mabuti, at least ang hitsura ay napakaganda. Pero hindi ko akalain na sobrang gwapo pala ni Aaron. Kahit na medyo lumala ang figure, hindi masyadong naaayon sa maskuladong lalaki na tipo ni Miss Zhang, maaaring halos ang aspetong iyon, ngunit alang-alang sa kaligayahan ng kanyang kapatid, hindi niya masyadong iniintindi. Well, it's okay. Makakasakay ka na sa sedan chair. Bagamat mahinang nagsalita si Miss Zhang, may mga inaasahan siya sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, para sa isang babae na mas gusto ang maskuladong lalaki, maaari niyang hayaan ang isang tao na ang halaga ng mukha ay lumabag sa kanyang sariling pamantayan sa pagpili na makasakay sa sedan na upuan. Malinaw, ang halaga ng mukha na ito ay nagdulot sa kanya ng labis na pagkagusto na ito ay lalabag sa mga panuntunan sa lahat ng oras. Nagpakita si Han Sanchen ng isang iconic na ngiti, at pagkatapos ay isinuot ang kanyang maskara. Sorry, sabi ko, hindi ka qualified. Natapos ang Aaron, tumalikod at umalis. Anong pinagsasabi mo, bitch? Nang natigilan si Miss Zhang, galit na galit siya. Wala pang lalaking nakatanggi sa sarili niya. Aaron, ano ang mukha niya? Hindi pa ba ako malinaw? Bahagyang tumayo si Aaron at ibinaling ang kanyang ulo. Binabalaan kita, mabuti pang mag-isip ka muna ng mabuti bago ka sumagot. Ako ang panganay na babae ng pamilya Zhang. Hindi ako tulad ng mga babaeng iyon. Karangalan mo na magustuhan kita. Tsaka ano pa ang naghihintay sa iyo, ay walang katapusang kayamanan at karangyaan. Pinigil ni Miss Zhang ang kanyang galit at malamig na nagpalakpakan. Sabi ni Aaron na may paipang ngiti, okay, sasabihin ko ulit. Hindi ako interesado sa mga babaeng katulad mo. Sa paningin ko, walang kwenta kung ikukumpara sa ibang tao, not to mention with them. Are you clear? Malamig na sabi ni Aaron. Ang pangungusap na ito, tulad ng isang malaking sampal na pamaypay sa kanyang mukha, ay halos mabali ang mga ngipin ni Miss Zhang matapos siyang magalit, at ang kanyang mga payat na daliri ay naging isang nakakuyom na kamao, umaasang lumunin ng buhay ang Aaron. Smelly boy, you are too fucking excessive. Kahit tanggihan mo ang anak ko Zhang, kahit ang Miss Zhang natin ay tatanggi. Inutusan kitang humingi ng tawad kaagad. Galit si ni Uzi. Aaron ang inirekomenda niya. Kung galitin ni Aaron ang young master at ang dalaga, hindi niya masisisi si ni Uzi mismo. Sa makatuwid, ito ang pinakaangkop na oras upang tumalon. At halos kasabay ng galit ni Uzi, sabay-sabay ding tumayo ang 12 ng malalakas na lalaki sa paligid niya. Ang galit sa kanyang mga mata ay gustong patayin ng direkta si Aaron. Sa pagtingin sa matatangkad na mga lalaking ito, Aaron disdains upang ngumiti. Mabaho boy,
Kung ayaw mong mabugbog, pumunta ka sa sedan chair ng lady. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang awa. Kasabay nito, ang ilang malalaking lalaki ay nagpaikot-ikot sa kanilang mga balikat at pinagbabad ang kanilang mga kamao, na gumawa ng tunog ng banggaan ng buto. Tingnan ang postura na ito, Miss Zhang agad disdain malamig na ugong, mangyaring Miss, obediently para sa Miss kapag ang isang lalaki aso, tumingin ka mabuti, panatilihin ko pa rin itong sedan upuan para sa iyo. Ang dose-dose ng mga dakilang tao ay hindi lamang napakalakas, ngunit mataas din ang nilinang. Sila ang mga kanang kamay na katulong ni Mr. Zhang. Obviously, kung walang skills ang mga subordinate niya, how dare he go to the recruitment of the Fuya family? Sa makatuwid, ang mga taong naruroon ay hindi maiwasang mapangiti. Para sa kanila, dalawa lang ang pagpipilian ng Aaron, maaaring patayin ng mga taong ito o bumalik upang maging aso. Matagal ko nang sinabi sa iyo na maging masunurin ka, ngunit hindi ka nakinig. Si Niu Zi ay nagpapanggap na walang magawa at napabuntong hininga, ngunit ang kanyang mga mata ay galit sa Aaron. Kung tutusin, sinira ng Aaron ang kanyang orihinal na plano. Ikaw ang bahala, Aaron disdains to sneer. Nako, kapag namatay ka, isa ka pa ring itik na matigas ang dila. Natutunan mo ba ang kasanayang ito sa pamamagitan ng panloloko sa mga babae? Ngunit maaaring ito ay laban sa mga babae, ngunit hindi ito gagana laban sa mga kamao. Malamig na sabi ng isang malaking lalaki. Ang kailangan ng mga babae ay malambot na dila, hindi matigas na bibig. Sarkastikong sabi ni Miss Zhang. Hindi niya kailanman itinatago ang kanyang pagnanasa sa bagay na ito, at ipinagmamalaki pa niya ang pagkontrol sa hindi mabilang na mga lalaki, dahil hindi lamang nito matutugunan ang mga pangangailangan ng kanyang katawan, ngunit mapatunayan din ang kanyang hitsura. Aaron sulok ng bibig isang gumuhit, biglang sa ilalim ng paabahagyang puwersa. Magsipilyo, nakita ko ang ilang mga anino na nakatayo mismo sa parehong lugar. Bago pa man sila maaninag ng mahigit isang dosenang malalaking lalaki, bigla silang nakaramdam ng dilim sa kanilang mga mata. Pagkatapos ay nagkaroon ng matinding sakit sa kanilang dibdib, at lumipad sila ng 10-10 metro sa ilalim ng matinding pinsala ng isang kakaibang puwersa. Bang! Bang bang! Mahigit sa isang dosenang malalaking lalaki ay parang higit sa isang dosenang malalaking diskus na nadudurog sa lupa, patuloy na umuusbong. Iniwan niya ang maliit na kapitan ng malaking tao. Siya ay medyo magaling sa paglilinang, at ang ilan sa mga ito ay naging mga kalasag ng karne. Bigla niyang nakita si Aaron na sumusugod sa kanya. Nagmamadali niyang itinaas ang kanyang kamao at buong lakas niyang tinamaan si Han Sunny. Ito ay 10,000 jin. Itinaas din ni Aaron ang kanang kamao at diretsyong hinampas, bang, kasing kapal ng hita niya ang braso ni Ajuhan. Matapos niyang tamaan ang kamao ni Aaron, bigla itong tumama sa malaking bato na parang bulok na kahoy at direktang sumabog mula sa loob. Pagkatapos ay humiwalay siya sa pagkakagapos ng braso ni Juhan, naging isang tumpok ng karne at lumipad pabalik, pa. Isang tumpok ng bulok na karne, na may halong slug bone, ay tahimik na nahulog ilang metro sa likod ni Juhan. Sa oras na ito, nakalabas na ang mga kalamnan ng braso ni Juhan kaya umagos ang dugo mula sa luha. Natigilan ang lahat sa eksena. Kamao sa kamao. Ang isang higanti, sa harap ng isang, maliit at mahina, na kasing laki ng isang bata sa kanyang harapan, ay hindi inakala na ang kabilang panig ay sabog sa meat cake. Sa halip, pinasabog siya ng isang braso sa kabila. Para kang may hawak na toothpick at binali ang malaking puno. Bukod sa madugong eksena ng isang suntok sa karne, nagulat ang mga tao sa pinangyarihan. Ito ay kung paano ang power gap, ay magiging sanhi ng isang pagsabog ng mga segundo upang patayin ang eksena. Nakatayo si Niu Zi sa parehong lugar, ang mga binti ay tumitingin sa Aaron, ay may ganap na hindi mapigil na ihi at pantalon, ang mga binti ay patuloy na nanginginig. Ano ang pinagdaanan niya ngayon? Sa kamatayan. Damn, akala ko makakakita ako ng clown play, but who the hell thought I would be that clown? Tinapik ang alikabok sa kanyang kamao, hinamak ni Aaron ng ngumiti, na iniwan ang isang grupo ng mga natulala, tumalikod at umalis. Sa oras na ito, walang nang ahas na pigilan siya, kahit nakakalimutan nilang pigilan siya. Ito, nakatingin sa likod ni Aaron, nagulat sandali si Mr. Zhang. Nako, Mr. Zhang, ito ay,
Hindi magandang maging maliit. Hindi magandang maging maliit. Ito ay bulag. Nakahanap ako ng ganoong tao. Napaluhod si Niuzi at lumuhad sa lupa. Hindi maaaring gumawa ng gulo ang Aaron. Ano pa ang magagawa niya? Humihingi lang siya ng awa sa kanyang amo. Para sa kanya, isa-isang pinahiya ni Aaron ang kanyang anak at binibini. Ngayon ang kanyang mga tauhan ay napatay at nasugatan pa rin. Kung sinisisi siya ng bata, hindi niya alam kung ilang beses na siyang namatay. Gayunpaman, ang boses at luha ni Niuzi ay hindi nakatanggap ng tugon. Bulong pa rin si Mr. Zhang sa direksyon ng pag-alis ni Aaron. Bang! Sa malakas na ingay, biglang naramdaman ng kapitan ni Juhan, na nawala ang kalahati ng kanyang braso, ang sakit sa kanyang braso. Direkta siyang bumagsak sa lupa, tinakpan ng kamay ang sugat, at idinilat ang mga mata sa sakit. Ang malakas na ingay na ito ang nagpagising kay Mr. Zhang. Tumingin siya kay Niuzi at nagalit. Ngunit ngumiti siya, Niuzi, magaling, mayroon akong ganoong master. Natigilan si Niuzi. Puno ng saya ang mukha ni Mr. Zhang. Ang pagganap ni Aaron ay nabigla sa kanyang puso, ngunit labis din siyang ikinatuwa. Sa isang master na tulad niya, hindi madaling pumunta sa Chanho City para makipagkompetensya para sa mga opisyal na posisyon ng pamilya Fuya. Napakakapangyarihan ng lalaking ito na hindi man lang niya kayang suportahan ang 18 arhats niya. What the hell are you doing? Dalhin mo sa akin ang amethyst dali. With that, Mr. Tuwang-tuwang lumabas si Zhang Ran sa sedan chair at tumakbo sa direksyon kung saan umalis si Aaron. Natigilan sandali si Niuzi, at pagkatapos ay sinabihan niya ang mga katulong na buhatin ang kahon at sundan ng mabuti si Mr. Zhang. Pagkaalis ng lahat, nakatingin pa rin si Miss Zhang sa direksyon kung saan nagpunta si Aaron. Pagkatapos, hindi napigilan ng kanyang katawan ang panginginig, at bahagyang namula ang kanyang mukha. I really underestimate you. You are not only handsome, but also strong. It seems that you will make me very comfortable. I am very satisfied with you. Sa pamamagitan nito, marahan niyang ikinuyom ang kanyang kamao, at ang kanyang mga mata ay puno ng alindog, kakainin kita. Tara, ilabas mo ang gauze ko at ang pinakamagandang pintura. Gusto kong magpaganda. With that, she laughed and put down the white gauze around the sedan chair. Sa oras na ito, ang Aaron, pagkatapos ayusin ang gang ng mga mandurumog, ay bumalik sa Ivory at sa iba pa, at dinadala sila upang umalis. Sa oras na ito, dumating din si G. Zhang kasama ang isang grupo ng mga katulong. Nang makita ang mga taong ito, hindi nagmamadali ang Aaron. Nakangiting sabi niya, ano bang problema? Hindi ka pa ba sapat? Hindi, kuya, napagkamalan mo ako. I'm not here to revenue you. Hindi sinasadyang umiwas si Mr. Zhang at desperadong iwinagayway ang kanyang kamay. Si Aaron hindi kumibo, inutusan niya agad ang utusan na buhatin ang mga gamit, hehingiti. Mabilis na sinabi ni Niuzi, kapatid, ang aking anak ay hindi naririto upang maghayganti, ngunit upang gantimpalaan ka. Oo nga, bagamat ngayon lang kami nagkagulo, hindi may iwasang mag-away ang ngipin at labi. Ang ibig sabihin ng aking anak ay hindi lamang maghayganti, kundi bigyan ka ng 5 milyong amethyst, at kasabay nito, ay promote ka bilang punong tanod ng ating anak na si Zhang. Oo, iyon ang ibig kong sabihin. Binago ni na Mr. Zhang at Mr. Niu ang kanilang dating ugali at tumawa ng buo sa kanilang mga mukha dahil sa takot na galitin ang Aaron. Ang Aaron ay medyo nakakatawa. Bagamat hindi alam ng ilang babae at fumang kung ano ang ginawa ng Aaron, halatang hinuhulaan nila kung ano ang nangyari sa pamamagitan ng dialogo, at hindi nila mapigil ang tumawa ng isa-isa. Dahil may nagbigay ng 5 milyong amethyst, wala namang saysay na hindi, di ba? Si Aaron ay tumingin kay Ivory ng masama. Tinakpan ni Ivory ang bibig at tumango, so pumayag ka. Biglang tanong ni Niuzi. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.